Sa isang munting nayon ng sangitan, bayan ng Kabanatuan, ngayon ay lungsod, lalawigan ng Nueva Ecija, Hulyo 24, 1923. Siyam na anak ng Diyos ang kasalukuyang nooy nagpupulong na ang diwa at pag-iisip ng kanilang salitaan ay ang suliranin ng pananampalataya. Nalilito ang kanilang diwa at pag-iisip dahilan sa karamihan ng relihiyon at iglesia sa Pilipinas. At hindi lamang dito, kundi sa buong daigdig din naman na ang mga ito'y magkakaiba ng aral, turo at paraan ng pagsamba. Ang mga kapatid ni sina Francisco Guevara, Marcos Yoson, Nemesio Chongson, Pio Flores, Santiago Zamora, Maximo Tapinio, Regino Calara, Eugenio Santos, at Eulalio Dionisio. Samantalang pinag-aaralan ang mahalagang suliranin ito, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang kidlat ay nagsala sa labat. Kasabay ang matutunog na putok ng kulog ang gumambala sa kanilang pag-uusap, kaya't sila ng mga sandaling iyon ay nangatakot at nagulumihanan. Kalapit ang pag-aala-alang baka hindi ibig ng Diyos na sila ay magtayo na naman ng ibang relihiyon o iglesia. Dahilan nga sa paniniwala na hindi sila sinang-ayunan ng kalangitan sa kanilang balak na magbuklod ng ibang kapisanan ng pananampalataya na gaya ng ginawa ng iba. Si Francisco Guevara ay nagmungkahi na manikluhod at tumawag sa Diyos at hingin na kahit sa anong paraan ay ipatwatig at ipaalam man lamang sa kanila ang nararapat nilang gawin at kung aling iglesia o relihiyon ang kanilang sasamahan. Sila nga ay nanalangin sa pangunguna ni Francisco Guevara. Samantalang sila'y nagsisipanalangin ay patuloy ang malakas na buhos ng ulan, kidlat at kulog. Bagaman ng mga sandaling iyon ay kainitan ang sikat ng araw. Ang mahalagang banggit sa panalangin ng kapatid na Francisco Guevara ay ang katagang, "Kung ayaw mo, Ama, na kami magtayo ng sarili naming iglesia, ay pahintulutan mo naman kaming mapasama at mapaanib doon sa iglesyang itinayo ng aming Panginoong Kristo sa Jerusalem." Gaya ng sinabi niya kay Pedro, "Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Ang mga salitang iyan ay parang itinuro sa pandinig ng kanyang mga kasamahang nananalangin, kaya't nang matapos sila ng panalangin ay kasabay ding tumigil ang malakas na ulan. Nagpatuloy silang muli ng pagpupulong at ng mga sandaling iyon ay ipinasya at pinagtibay nilang makisama sa iglesyang itinayo ni Jesucristo. Iyan ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo 16:18. Tungkol naman sa mga paraan at patakaran ay kung ano ang ginawang paraan ng mga unang apostol at Kristiyano ay gayon din ang kanilang ginawa, kaya't ang katawagan ng kapisanan ng pananampalataya na kanilang tinaglay ay Iglesia Edificada de Jesucristo, na ang kahulugan sa wikang Tagalog ay Iglesyang itinayo ni Jesucristo. Pastor Eulalio Dionisio, Obispo Anciano General, Pastor Maximo Tapinio, Direktor General, Pastor Pio Flores, Misyonero General, Pastor Nemesio Chongson, Sekretaryo General, Pastor Francisco Guevara, Tesorero General, Pastor Domingo San Juan, Ebanghilista General, Pastor Marcos Yoson, Ebanghilista Probinsyal ng Rizal, Pastor Regino Calara, Ebanghilista Probinsyal ng Nueva Ecija, Pastor Eugenio Santos, Ebanghilista Probinsyal ng Nueva Ecija, Pastor Santiago Zamora, Ebanghilista Probinsyal ng Bulacan. Nagpasimula silang pumungitna sa larangan ng pananampalataya at pamamahayag ng kaligtasang Kristiyano at ng pamamahala sa iglesia nang walang kahalong pag-iimbot, nakalakalin at gawing hanap buhay ang salita ng Diyos na gaya ng ginagawa ng iba. Hindi nila tiningnan ang kapakanan ng kanilang sarili, bagkus tulad ng ginawa ng mga unang alagad. Laban sa paniniwalang ito ay nagpauna na ng palagay ang ibang sekta ng pananampalataya na ang Iglesia Edificada de Jesucristo ay hindi makatatagal at hindi maaaring dumating
o makarating man sa iba't ibang lugar sapagkat walang salapi. Datapwat sa ganang mga kapatid na kung wala mang salapi ay mayroon namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Iglesia Edificada de Jesucristo ay nagpasimula sa siyam na pangunahing binhi dito sa Pilipinas. Subalit sa tulong ng Panginoon, ang Iglesia ay lumaganap sa iba't ibang bayan at lalawigan gaya ng mga sumusunod: Malabon, Metro Manila, Bulacan, Cavite, Nueva Ecija, Aurora, Quezon, Tarlac, Caloocan City, Abra, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Isabela, Pangasinan, Laguna, Lanao, Bukidnon, Olongapo City, Ifugao, Rizal, at sa ngayon ay may lokal na sa New York, USA. Mula noon hanggang ngayon, ang panuntunan ng kanyang mga manggagawa ay ang tagubilin ng Panginoong Hesus sa Mateo 10:8 at sa Mateo 16:24. Ang unang obispo at pangkalahatang tagapamahala ng Iglesia ay si Pastor Eulalio Dionisio na nagmula sa dako ng Maysilo, Malabon. Siya ay nanungkulang obispo sa loob ng 35 taon, simula 1923 hanggang taong 1958. Siya ay namayapa noong Abril 23, 1958 sa gulang na 79. Sumunod sa kanya ay si Pastor Isidro de los Santos, buhat sa dako ng Dalampang, Cabanatuan City, na nanungkulang obispo sa loob ng 18 taon simula 1958 hanggang taong 1976. Siya ay naglingkod hanggang sa gulang na 89 bago binawian ng buhay noong ika-7 ng Abril 1987. Ang dalawang magigiting na obispong ito ay sinundan nina Pastor Crispulo Silverio mula sa dako ng Mayapyap, Cabanatuan City, na nanungkulang obispo ng taong 1991 at siya ay binawian ng buhay noong ika-24 ng Pebrero 1996. At ang kasalukuyang obispo at kinatawan ng Iglesia ay si Pastor Ezequiel de Castro Sr. mula sa dako ng Aberfirst, San Jose City. Sila ang mga lalaki ng Diyos na buhat sa pasimula ay nagsumikap upang pangalagaan at gabayan ng Iglesia para sa patuloy na paglago nito. Abril 24, 1924, ginanap ang unang konferensya general sa kapilya ng Maysilo, Malabon, Rizal. 1941 hanggang 1944, panahon ng Hapon. Nawala ng pananambahan sa maraming kapilya dahil ang mga tao ay nagsilikas sa malalayong lugar na hindi naabot ng mga Hapon. Muling nabuksan ang mga kapilya nang manumbalik ang katahimikan. 1944, naging kasapi ang Iglesia sa Pambansang Organisasyon ng mga Iglesia o United Evangelical Churches of the Philippines. 1945, itinatag ang kagawaran ng pagtuturo o instruksyon relihiyosa. Abril 1945, panahon ng liberasyon, inanyayahan ng mga Amerikano na magdaos ng pananambahan ang Iglesia sa kanilang kampo sa highway ng Mayapyap. Si Pastor Mariano Lagmay ang naging tagapagsalita sa wikang Ingles. Noon, nagsimulang makapit ang titulong Church Christ Buildeth sa Iglesia sapagkat sa ganang katawagan ipinakilala ang Edificada.